Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po maminamahal. Kaysa po manalangin para po sa ating pag-aralan sa hapon na ito. Hallelujah. Udakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang banal. Hallelujah. Sa matamis makapangyarihan pangalan ni Jesus. So nadalangin na magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Buong puso ang aming pasalamat, mahal na Panginoon, sa araw na ito na kami, mahal na Panginoon, muli din ako sa iyong palagawain, mahal na Panginoon, bawat sa amin. Narito, mahal na Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang habag, mahal na Panginoon, sa amin, sa biyaya, pagpapala, nagmumula sa iyo. Salamat, mahal na Panginoon, sa kagalakan ng iyong banal na Santong Espiritu. Salamat sa pagkilos, mahal na Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa paglangis ng naunang yugto na iyong balagawain na aming sinagawa. Hallelujah, mahal na Panginoon, narito kami sa pinakamahalagang bahagi, ang aming pakikinig at pag-aaral. Mahal na Panginoon, buksan niyo po ang aming pangunawa, bigyan kami ng karunungan na nagmumula sa iyo, amang banal. Hallelujah, gamitin niyo lamang po ang iyong maglingkod, maging daloy ang pagpapalang espiritual. Sa ganang akin, mahal na Panginoon, wala po akong kayanan. Mahal na Panginoon, pakisaway niyo po anuman ang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, demons of hindrances and believed outcast out in Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, majesty belong to our Lord Jesus Christ. And double honor, respect sa ating magulang sa mahal na Panginoon. At ating pong inaalala ang mga naiwang turo at pangangaral ng ating beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, and beloved Assistant Pastor Lina Almeda, to all beloved Almeda family, and to all beloved co-preachers, beloved brethren, beloved visitor, sa inyo lahat, maminamahal, mapagpalang hapon. Amen. Praise the Lord. Tayo ba'y muling makapagpalakpak, mga kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maligayang Pasko rin, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. No? Ayaw ko sabihin, mga minamahal, Merry Christmas, kasi baka sabihin nyo, patawad. Nauso kasi yan doon, mga minamahal, sa amin. Pag nagbati ka ng Merry Christmas, sabihin sa'yo, patawad. Kasi wala akong pangbigay. Yan. Praise the Lord. Minsan naman, sagutin ka, Happy New Year. Yun. Di ba? Pero mga kapatid, gaano nga ba talaga kahalaga, no? Yung pagsilang ng tagapagligtas. Kasi ito yung panahon, mga kapatid, na halos po buong mundo, lahat po ng mga tinatawag na Christian ay nag-celebrate po ng tinatawag nila Kapaskuhan. Maliban doon sa mga hindi po Christian, katulad ng mga Muslim, yung mga sa China, mga Chinese yan. Iba yung mga minamahal, yung paniniwala nila. Pero yung mga Christian, ay halos lahat po yan, mga kapatid, ay nag-celebrate o kaya aalala, mga kapatid, ng tinatawag na Kapaskuhan sa pagsilang ng tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Kaya marami po mga minamahal na mga celebration. Marami pong mga party-party, mga kapatid. No? Hindi naman po yun na masama, mga minamahal. Kahit tayo nga po, mga kapatid, na mga believers, ay nagdiriwang po tayo, pero maminamahal sa ibang kaparaanan. Amen? Iba-iba yung kaparaanan natin ng pagdiriwang. Hindi na tayo doon sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Wala na tayo doon, mga minamahal, sa mga paglalasingan. No? Kasi nasanay tayo nung araw na kapag may okasyon, nandyan yung pangunahing handa
Lalo yung maraming mga kaibigan, ang pangunahing handa dyan, mga alak, no? Inumin. Pag wala kang inumin, wala kang kaibigan, wala kang barkada. Yung araw. Kaya ganun po ang celebration, mga minamahal. Naalala ko nung kabataan ko pa, magsimba kami ng tinatawag nilang simbang gabi. Pero mga minamahal, hindi naman yung pagsisimba yung namin, purpose, kundi yung siyempre mga kabataan, yung mga naghanga-hanga na, magkikita doon sa simbang gabi, magtatagpuan doon sa simbahan. Yun ang namin noon, ang simbang gabi. Yung iba, pag nagkasundo, pag next year, buntis na. Dahil sa simbang gabi, di ba? Ganun po, wala pong walang, hindi natin alam kung ano yung kahulugan. Kung ano yung maidudulot. Kasi nung araw, maminamahal, alam niyo nung araw, nung nagkaisip na ako, sa buong buhay ko mga kapatid, nung hindi pa ako nakakilala sa Malapay noon, isang beses lang ako nayakap ng aking ina. Nung nagkaisip na ako. Siguro nung baby pa ako, lagi niya akong niyayakap. Pero nung nagkaisip na ako, nagkaedad na ako, mga 8 years old, hanggang nag-17 years old ako, isang beses lang ako nayakap. At yun ay Pasko. Yun. Kaya sabi ko, maganda rin pala yung Pasko. For the first time, nayakap ako ng aking ina. Nung ako'y may kamalaya na. After ng Pasko, after ng New Year, puro na naman mga pagmumura. Maputosi kung putumaya ka mo. Yun, maminamal, wala yung kapayapaan. Hindi ko naranasan yung payapang pamilya, no? Yung payapang buhay. Wala, mga kapatid. Kaya sabi ko, ano kaya itong napuntahan natin na paniniwala? Totoo kaya ito? Totoo kaya yung sinasabi nilang Pasko na may isinilang na tagapagligtas? Bakit ang buhay namin napaka-miserable, napakagulo, walang kapayapaan? Yun, mga kapatid. Kaya nung kabataan ko, mga minamahal, nananalangin na po ako noon. Habang ako'y naglalakad, papunta ng school, pauwi, nanalangin ako dahil wala akong pamasahe. Maglakad na lang, mga minamahal, ilang kilometro lakarin. Nag-aral pa ako noon, panggabi. Kaya ako po'y sa Malapay noon, naghanap ng katotohanan kung talaga bang mayroong isinilang na tagapagligtas. At ito, mga kapatid, nagulat po ako, mga minamahal. One day, ako ay nabaptize sa pangalan ng mahal na Panginoon. Doon ko naranasan ang totoong kagalakan, mga minamahal. Yung totoong kapayapaan, mga kapatid. Doon ko naramdaman yung grabing kagalakan, mga minamahal, na yung luha ko hindi na po halos mapatid-patid. Yung pagtulo ng aking luha. Sabi ko, bakit ganito naramdaman ko? Yun pala, mga kapatid, that time, doon na po ipinanganak sa akin ang tagapagligtas. Kaya for me, mga minamahal, ang Christmas para sa akin, nung time na ako po ay nabaptize. Yun ang Pasko sa buhay ko. Kasi nung mga panahon, mga minamahal, wala po kong naramdaman na ganun. Kaya kung maalala natin, mga kapatid, ang Biblia, wala po yung petsa. Walang buwan ng kapanganakan. Kung anong buwan, kung anong petsa, wala po. Dahil para sa akin, espiritual na ipinanganak sa akin ang tagapagligtas, nung tanggapin ko siya at ako ay nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan. Praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Kayo, bahala na rin kayo kung kailan ang Pasko. Kung December ang Pasko nyo, nasa sa inyo yan. Sa akin, ang Pasko sa akin, November 16. Doon ako ipinanganak sa espiritual. Natanggap ko yung great joy. Natanggap ko yung good tidings. Yung mabuting balita. Natanggap ko po yung peace of mind.
Natanggap ko po yung new life in Christ. At higit sa lahat, mga minamahal, yung pangako niya na everlasting life. Yun ang napakagandang regalo, mga kapatid. No? Kahit hindi tayo makatanggap ngayon ng literal na regalo, mga kapatid, ang nasain po natin na regalo yung espiritual na regalo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang napaka-importante, mga kapatid, na dapat matanggap ng mga tao. Praise the Lord. Kaya maminamahal, kung tayo po ay nakahanda na po para po sa ating pag-aralan, hallelujah, ito po yung pamagatan natin, mga kapatid, na the first coming of Christ. Yan. Yung unang pagparito ng Panginoon. Praise the Lord. Basahin natin, maminamahal, aklat ni Lucas. Dito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 14. Sapagkat ipinanganak sa inyo, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, Panginoon. At ang sa inyo ay magiging pinakatanda, masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nakabalot sa lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama ang anghel, ang isang karamihang hukbo ng langit na nagpupulis sa Diyos at nangangasabi, sa 14, luwalhatiin sa Diyos sa kataas-taasan at lupay kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. Amen. Praise the Lord. Okay, sa ating mga Bible reader, huwag nating mamadaliin. Huwag nating madaliin. Huwag kayong matakot, huwag kayong maninerbiyos. No? Di baling ano po, hinay-hinay lang basta maintindihan natin. Okay ba? Kasi minamahal, pag minadali natin yung pagbabasa, minsan hindi natin maintindihan. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ito po, mga kapatid, ang sabi po dito, sa verse 11, For unto you is born this day the city of David, a Savior, which is Christ the Lord. Yan. Ipinanganak sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Yun po yung literal na pagsilang ng Malapanon. Yun ang first coming. Yung unang pagparito niya sa lupa. Ano ang dala niya, mga minamahal, nung una siyang pumarito? Ang dala niya po ay kaligtasan. Diba? Ang dala niya, mga minamahal, ay yung tinatawag na great joy. Malaking kagalakan. At dala niya, mga minamahal, ang mabuting balita. Nasabi dito, mga kapatid, sa verse 10, itaas natin. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita, ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Amen? Yun po, mga minamahal. Yung dinala ng anghel doon sa mga pastol, na bagamat sabi ng Biblia, mga kapatid, ang tagapagligtas ay siyang ang makapangyarihang Diyos. Di ba, mga minamahal, sabi niya sa Isaiah, walang ibang tagapagligtas, kundi ako lang, sabi ng Panginoon. Wala nang iba. Kaya yung tagapagligtas, mga kapatid, ayon po, mga minamahal, sa aklat ni Isaiah, ipapanganak ang isang bata, tatawagin siyang kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at magiging Pangulo ng kapayapaan. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Iyon, mga minamahal, ang pakahulugan doon sa bata na ipapanganak. Siya yung makapangyarihang Diyos. Di ba? Siya yung may likha ng langit at ng lupa. Pero, mga kapatid, ayon po, mga minamahal, sa aklat ng Pilipos, yung makapangyarihang Diyos na yun,
hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin na kitulad sa mga tao. Kaya mga kapatid, kung atin mga minamahal unawain ang Biblia, siya ang makapangyarihang Diyos. Siya ang naglikha ng langit at ng lupa. Lahat na narito, siya ang may gawa. Pero tingnan niyo po mga kapatid, nung siya'y ipinanganak, siya po mga minamahal ipinanganak doon sa kulungan ng mga hayop. No? Kulungan lang. Kumbaga sa Bicol, sa Tuya, ano ang kulungan ng hayop? Tangkal. Halimbawa, sa Urig, tangkal. Isipin niyo po yon. Yung Diyos na makapangyarihan ipinanganak duman sa manger lay, pasabsaban ng mga hayop. Pag pasabsaban, nandun yung dumi, di ba? Nandun yung ihi ng hayop, nandun pa yung mga, sabihin natin, kuto, may garapata. Nandoon yun. Pero mga kapatid, bakit pinili yun ng Panginoon na doon siya ipinanganak? Kasi nga po mga minamahal, siya po mga kapatid ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at hindi siya ay nag-anyong alipin na kitulad sa mga tao. Amen? At ito pa mga minamahal, kung titingnan natin, no? Yung nagdala sa kanya para ipanganak siya, si Mary. Isa po si Mary, napakaano lang kung sa kalagayan ng tao sa mundo, no? Pwede nating sabihin, poorest of the poor. Pinakamahirap na tao. Yung mga karpentero nung panahon, pinakamahirap yan. Yung mga tagapag-alaga ng hayop, mga pinakamahirap na tao yan. Yung mga mangingisda, yan, nung panahon. Pinakamahirap yan. No? Kaya nga po mga kapatid, kung atin po maminamahal, binabasa ang Bible, si Jesus Christ, itinakwil siya ng mga tao. Sabi nila, di ba, kilala natin yung parents niya eh. Siya yung anak ng anluwagi, yung anak ng karpentero. Yung mga kapatid niya kasama natin. Kaya kinatisuran siya mga minamal ng mga kababayan niya. Hindi siya tinanggap. Bakit mga kapatid? Kasi mga minamahal, ang akala nila na darating na Kristo, darating na hari nila mga minamahal, ay yung sikat na tao, yung mayaman na galing sa mga palasyo ng hari. No? Isa sa mga prinsipe. Yun ang inaakala nilang magiging hari nila. Kaya hindi nila akalain na yung magiging hari nila ay ganun pulubi. Mga minamahal, walang pinag-aralan. Karpentero lang siya, mga kapatid. Si Jesus Christ, nung nagkatawang tao, karpentero din siya eh. Kasi yun ang kanyang hanap buhay ng kanyang ama. Kaya ganun din siya. Naging mabait siya sa magulang niya, naging masunurin siya. Kay Mary at kay Jose. No? Napakabait na bata ang ating mahal na Panginoon. Ipinakita niya yung paggalang, yung pagmamahal sa mga tao, sa kanyang mga magulang. Ganun po ang pinakita ng mahal na Panginoon. Pero, mga kapatid, itinakwil siya ng iba. Hindi siya tinanggap dahil sa kalagayan niya. Kalagayan, kasi ang tao tumitingin sa kalagayan. Diba? Yung pulubi, mga minamahal, pag pulubi, tatakwil yan ng karamihan. Pero pag mayaman, yan, tanggap yan ng karamihan. Ganun po yung realidad. Ang panahon na yun, mga kapatid, ang mahal na Panginoon ay nag-anyong alipin. Nagkunwari lang siya eh. Nagpakunwari lang siyang alipin. Pero hindi nila alam, yung tao na yun, mga minamahal, yung bata na yun, na isinilang doon sa sabsaban, mga kapatid, hindi nila alam, yun na po pala ang makapangyarihang Diyos. Amen? Kaya, mga minamahal, yung wise men, no? Yung tatlong wise men, hindi po sila hari, mga kapatid, no? Sila po ay mga pantas na lalaki. Yung tatlong pantas na lalaki, hinanap nila ang sanggol. Sabi nila, nasaan ang ipinanganak na hari ng Israel? Gusto namin siyang sambahin. Di ba? Kaya, mga kapatid, no? Kung atin pong unawain, yung
yung wise men. Ipinaunawa sa kanila ng mahal na Panginoon ng Diyos na itong ipapanganak na bata, siya ang magiging tagapagligtas ng lahat ng tao, mga kapatid. Praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, nung pinuntahan ng 3 pantas na lalaki, ano ang ginawa nila? Sinamba nila ang sanggol. Amen? Sinamba nila. Matalino sila, mga minamahal. Si Jesus Christ, ordinaryong tao lang, hindi yung luluhod yung mga pantas dahil matatalino nga sila eh. Bakit kami luluhod yan? Tao lang yan. Pero mga minamahal, bakit lumuhod yung 3 pantas? Dahil mga kapatid, sa kanila mga minamahal, ipinaunawa ng Diyos na yung sanggol na yun ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Amen? Kaya lumuhod sila, sinamba nila, at nagbigay sila ng alay na ginto, kamangyan at mira. Nagbigay sila ng regalo doon sa sanggol, mga kapatid. At alam nyo, mga minamahal, dahil sa pagseselos ni King Herodes, pinahanap niya ang sanggol, gusto niyang ipapatay. Dahil ayaw niya na mayroong papalit sa kanya na hari. Kaya, mga minamahal, nung hindi na bumalik yung 3 pantas, ang ginawa ni Herodes, pinapatay niya ang lahat na batang lalaki from 2 years old pababa. Sipin niyo po yun? Di ba? Ilang libo po yun, mga kapatid. No? Ilang libong bata ang pinatay para lamang po, mga minamahal, alisin ang magiging hari. Pero mga kapatid, alam ng Diyos ang plano ng dyablo. Amen? Kaya sabi ng anghel kay Jose, itakas mo ang sanggol, dalhin mo sa Egypt, dahil pinagbabantaan ang kanyang buhay. At bumalik sila nung patay na si King Herodes. At nung patay na si King Herodes, hindi sila doon tumira, mga minamahal, sa Bethlehem, na kanyang lupang sinilangan, kundi tumira sila sa Nazaret. Kaya tinawag siyang Nazareno. Dahil doon na siya lumaki. Sa Nazaret, mga kapatid. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So nakita natin, mga minamahal, yung pagiging humble ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung humility, mga kapatid, na talagang grabing pagpapakumbaba. Although siya po ay Diyos, pero hindi niya inari na panangnan yung pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya. At siya po ay nag-anyong alipin. Kaya, mga kapatid, nung siya ay pumarito sa lupa, yung tinatawag na first coming, ito ang mission niya, mga minamahal. Sa aklat po ng Isaiah 61, verse 1 hanggang 3. Mula dito sa aklat ng Propeta Isaiah, Kapitulo 61, versikulo 1 hanggang 3. Sa 1, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa nangangabilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng paghihiganti ng ating Diyos. Upang aliwin niya ang lahat na nagsisitangis. Sa 3, upang iukol sila na nagsisitangis sa Sion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak na kahalili ng mga abo, ng langis ng kagalakan, nakahalili ng pagtangis, ng damit ng kapurihan, nakahalili ng kabigatan ng loob, upang sila'y magtawag na mga punong kahoy ng katuwiran, na pananim ng Panginoon upang siyang luwalhatiin. Amen. Amen. Ito po, mga minamahal, yung napakagandang misyon ng ating mahal na Panginoon. Nung siya ay unang pumarito
sa lupa, mga kapatid. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoong Diyos. Pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Sinugo niya ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, magbukas ng bilangguan sa nabibilanggo. Praise the Lord. Diba? Say, praise the Lord. Mga minamahal. Sa history, mga kapatid, that time, yung mga Israelita, karamihan sa kanila, punong-puno na ng karamdaman. Yung iba, mga kapatid, inaalipin ng mga masamang espiritu. Diba? Yung inalipin doon ng tinatawag na yung grupo ng mga bad spirit na nagwawala, mga minamahal. Minsan na sumusugba sa apoy. Minsan nandun sa tubig. Walang kalayaan, mga kapatid. No? Walang kalayaan ang bayang bansang Israel. Pero mga minamahal, nung ipinanganak po ang tagapagligtas, kasabay po that night, kasabay pong ipinanganak ang pag-asa. Kasabay, mga minamal, yung kalayaan, yung kapayapaan, yung pag-ibig, yung pagpapatawad, yung kagalakan, kasabay na isinilang ng tagapagligtas, mga kapatid. Takot! Dadalhan ko kayo ng mabuting balita, ng malaking kagalakan, nasa sa buong bayan. Kaya, mga kapatid, no? Kung alalahanin mo ang buhay mo, buhay natin, nung wala pa tayo sa mahal na Panginoon, wala tayong kagalakan. Wala tayong kapayapaan. Punong-puno tayo ng problema. Diba? Hanggang ngayon, mga kapatid, kung tingnan mo ang iyong mga kakilala, mga kaibigan o ibang tao nakapaligid sa atin, tingnan mo ang buhay nila, mga minamahal. Diba? Napakagulo. Yung iba, mga kapatid, gumagawa na lang po ng mga mali, ng masama para mabuhay. Yung iba nang lalamang ng kapwa para mabuhay. Wala po, mga minamal, peace of mind. Kasi, mga kapatid, wala pang tagapagligtas silang natanggap. No? Wala pang isinilang sa kanilang tagapagligtas. Subalit tayo, mga minamahal, mula nung makilala natin ang mahal na Panginoon, tinanggap natin siya, nabaptize tayo in the name of Jesus, doon, mga kapatid, pinalitan ng Diyos yung ating pagtangis, pinalitan niya ng kagalakan. Amen! Although, mga minamahal, umiiyak tayo, lumuluha tayo, pero hindi po luha ng problema. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng kagalakan. Diba? Umiiyak tayo rito eh. Minsan napupuspos tayo. Minsan, mga minamahal, nanginginig tayo. Pero yun po, mga kapatid, ang tinatawag na great joy. Sobra nating kagalakan na nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi, mga minamahal, dala niya po yung tinatawag na truth, yung katotohanan. Dala-dala niya yun eh. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, kung makilala mo ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Amen? O ngayon, ating mga kababayan, bakit hindi sila makalaya sa kasalanan? Paulit-ulit ang kasalanan ginagawa. Pag New Year, magkaroon ng New Year resolution, di na ako maglalasing, di na ako inom. Di ba? Yung iba naman, yung mga drogista, hindi na ako mag-ano ng droga. Yung iba naman, magbabago na ako. Pero bakit hindi nila nakamtan ang totoong pagbabago? Bakit? Dahil hindi pa nila nakikilala ang katotohanan. Amen. Hindi sila makalaya, mga minamahal. Tingnan po ngayon, ang sabi ng Bible, kapayapaan sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Sino ang may kapayapaan sa lupa? Yung mga taong kinalulugdan niya. Amen? Bakit yung mga
kapatid natin na Muslim, walang kapayapaan. Gera, nakipagdigma sa mga Kristiyano, nakipagdigma sa Israel, wala silang peace of mind. Bakit? Hindi sila kinalugdan ng Panginoon. O tayo mga minamahal, minsan, wala tayo, sabi nga, wala tayong pera. Minsan, wala tayong makain. Pero bakit hindi na katulad nung araw na pag walang makain, lipad na yung kaldero, yung mga plato, mga minamahal, magwawala na yung, lalo pag uwi lasing, walang makain, magwawala. Di ba? Walang kapayapaan. Pero nung makilala natin ang mahal na Panginoon, pinalitan niya po. Yung dati nating buhay na masama, pinalitan niya ng buhay na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Yun ang dala niya. Nung una niyang pagparito, mga kapatid. Basahin pa natin sa Isaiah 61, verse 7. Verse 9. Tama ba? Dito po sa aklat ng propeta ng taga-Isayas, kapitulo ay 61, bersikulo ay 7 hanggang 9. Kahalili ng inyong kahihiyan ay nagtatamo kayo ng ibayong karangalan, at kahalili ng pagkalito ay magagalak sila sa kanilang bahagi. Kaya't sa kanilang lupain ay mangag-aari sila ng ibayong kasaganaan, walang hanggang kagalakan ang magpapasa kanila. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay umiibig ng kahatulan. Aking ipinagtatanim ang pagnanakaw sangpu ng kasamaan, at aking ibibigay sa kanila ang kanilang kagantihan sa katotohanan. At ako'y makikipagtipan sa kanila ng walang hanggan. Sa 9, at ang kanilang lahi makikilala sa gitna ng mga bansa. At ang kanilang lahi sa gitna ng mga bayan, lahat na kakakita sa kanila ay mga kakakilala sa kanila, na sila ang lahi na pinagpala ng Panginoon. Amen. Makapagpalakpak ba tayo, mga minamahal? Praise the Lord! Iba si praise the Lord! Ito, mga kapatid, no? Grabe yung ginawa ng mahal na Panginoon sa atin. Kahalili ng inyong kahiyan, magtamo kayo ng ibayong karangalan. Diba? Nung araw, mga binamahal. No? Yung iba sa atin, mga kapatid, makipag-inuman, pag uwi lasing, hindi na nakaarating doon sa tahanan. Doon na kung saan bumagsak, doon na siya makatulog. Tama ba, mga minamahal? Hiyang-hiya siya, mga minamahal, sa mga tao. Lalo na kung mayroon kang katungkulan, tapos ganun yung makita sa'yo. Siyempre, mahiya ka, mga kapatid. Yung iba, mga minamahal, no? Sabi nga, nabubuhay sa masamang gawain. Diba? Although magkapera sila, pero galing sa masama. Pero pinalitan po yun ng Diyos. Yung kahihiyan na yun, pinalitan ng karangalan. Amen. No? Binago po yung buhay natin. At ang sabi, mga minamahal, ang kanilang lahi makikilala sa gitna ng mga bansa, na ang kanilang lahi sa gitna ng mga bayan, lahat na nakakita sa kanila ay mga kakakilala sa kanila, na sila ang lahi na pinagpala ng Panginoon. Sino po yun? Anong gawain ang nakilala ng buong mundo na number 1 faithful Christian in the world? Walang iba ang Jesus Miracle Crusade. Amen? Kasi mga minamahal, yung mission ng mahal na Panginoon sa lupa, sa atin po naganap. Amen? Wala doon sa nagsasabi na kami ngayon ang tunay na iglesia. Kami lang ngayon ang nasa katotohanan. Pero pag uwi, lasinggero pa rin. Tama ba? Amen? Pagdating doon sa church, sila ang nasa katotohanan. Pag uwi sa bahay, dating gawi ang gagawin. O di ba, peke? Hindi totoo. Hindi sila totoo, mga minamahal, na tinubos ng mahal na Panginoon sa kasalanan. Wala pong ipinanganak sa kanilang tagapagligtas. Wala silang nakilalang katotohanan. Although nagsasabi na sila ay totoo.
Pero sa buhay nila hindi makita yung totoo. O tayo, kahit di tayo magsabi na tayo nasa katotohanan, sa buhay na lang natin. Yung patotoo na lang natin, ang basihan. O kahit di ka na magsabi na sa katotohanan kami. Diba? Dahil makikita maminamal sa ating buhay. Kung nasaan tayong lugar, mga kapatid, kung anong kinalagyan natin. O kaya sabi ng iba, bakit yung taga dyan sa inyo, akala ko binago na, bakit inom again? Akala ko born again. O, di ba? Minsan mapulaan pa tayo. O, inom again. Sabi doon, o samba again sa Katoliko. O, hindi na baga ngayon born again. O, natatawa si Paya Jaime. Kasi nung araw, ganun siya eh. Nandito siya, nagpapatotoo mainit. Nung kalaunan, inom again. O, wala na yung born again. Barkada again. O, ganun po ang buhay natin. Bakit? Kasi ang diablo galit sa atin. Galit sa atin ang diablo. Ikaw ngayon, nagpapatotoo ka. O, sarong aldaw, ang patotoo mo ngayon, bantayan mo ta. O, titistingon ta ka ngayon. Diba? Kaya yung iba habo na magpatotoo. Kapag sinabi, kung dating lasinggiro, binago, pag di mo yan pinanghawakan, ibabalik ka ng diablo sa pagiging lasinggiro. O, kaya yung patotoo natin, panghawakan natin yan, na talagang yun. Amen? Kung pinagaling ka na walang doktor, kahit magkasakit ka, huwag kang magpa-doktor kasi mapapahiya ka sa patotoo mo. Tama ba? Diba? Kasi ipapahiya ka eh. O, halimbawa, dati wala ka ng mga barkada na parainom. O, panghawakan mo yan kasi pagdating ng araw, tutuksuhin ka ng diablo. O, baka ibalik ka uli sa pagiging lasinggero. Dahil galit ang diablo sa mga nasa katotohanan. Di ba? Panginoon, galit ang mga tao sa kanya eh. Yung eskriba, yung pariseo, galit sa kanya. Magpagaling siya, imbis magpasalamat sa Diyos. Dahil gumaling yung kababayan nila, sabihin, mayroong dyan demonyo. Nagpapagaling yan sa pamagitan ni Beelzebub. O, ganun po yung pangungutya nila. Hindi sila nagpapasalamat. Yung bulag na pinagaling, na ilang taon na bulag. Pinag-ano sila, parang pinagdebatihan pa yung bulag na yun eh. Pati yung magulang sabi, talaga ba yung bulag yung anak mo? Ay, sabi ng magulang, tanungin mo yan, malaki na yan eh. Oh, di ba? May isip na yan, tanungin mo kung bulag siya. At sino nagpagaling sa kanya? Ang nagpagaling sa kanya ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Dahil yun ang mission niya, mga minamahal. Yung may mga bagbag na puso, mga minamahal. Yung wala ng pag-asa, wala ng kagalingan, punong-puno na ng problema. Pag lumapit sa mahal na Panginoon, doon sila nagkakaroon ng tunay na kalayaan, mga minamahal. Kalayaan sa sakit, kalayaan sa problema, kalayaan sa kasalanan. Kaya nga tinatawag siyang Prince of Peace. O, di ba yung babae na huli sa pangangalon niya? Hindi niya hinatulan. Hindi niya hinatulan. Sabi ng mga tao, ito, nahuli namin sa batas ni Moses, dapat siyang patayin, batuhin. O, anong ginawa ng mahal na Panginoon? Sumulat sa lupa. At sabi niya, kayo, kung wala kayong kasalanan, sige, batuhin niyo na yung babae. Walang bumato. Bakit? Lahat sila may kasalanan. Diba? Walang perfect. Kaya walang bumato. Kaya sabi niya, mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Yun lang. Diba? Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Kaya maminamal, pag nakilala natin ang mahal na Panginoon, yun ang dapat nating ingatan na huwag na tayong babalik doon sa kasalanan. Kasi lalayo sa atin ang mahal na Panginoon. Pag wala ng Diyos sa atin, you can do anything. Wala ka na magawa. No? Wala. Sabi niya, wala kang magawa kung wala ako sa buhay mo. Pero hanggat nasa atin, nabubuhay sa atin ang tagapagligtas, minamahal. Although hindi natin kayang gawin, pero magagawa mo. Yung katwiran. No? At yung bagay na maminamal na gustong ipagawa sa iyo ng kaaway, hindi mo na yun magagawa. Bumalik ka na dito. Dati naman tayo nag-iinuman. Dati naman tayong gumagawa ng ganito. Balik ka na rito. Hindi mo na magagawang bumalik sa kasalanan kasi nabubuhay na sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Yan ang lagi nating isipin.
dapat mabuhay sa atin si Kristo. Pag nabuhay sa atin si Kristo, kaya mo nang labanan ang kasalanan. Kahit magutom ka, makita ka dyan na sa kapitbahay mo, may bigas, may ulam, hindi mo na yan nanakawin. Bakit? May takot ka na sa Diyos. O pwede, humingi ka, o pahingi. Wala kaming makain. O hindi naman nakakahiya, di ba? Manghingi. Hindi nga nakakahiya yung mga minamahal, hindi nga nahiya yung mga gumagawa ng masama. Ikaw pa na gumawa ng mabuti. Kung wala kang makain, punta kay Brother Jaime. Brother Jaime, pahingi ng 1 kilong bigas. Di ba pwede mga minamahal? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Diba say praise the Lord? Kaysa bumalik ka doon, magnakaw ka ng nyug, kamuti. Sabi, kutot-kutot ka na. Pag abot kang panahon, ichismis ka pa sa buong barangay. Di wala yung karangalan mo. Dahil lang sa nyug, sa kamuti, napahiya yung tuloy pati yung gawain, napahiya. Di ba? Pero kung gumawa ka ng mabuti, kahit maliit lang na bagay, nagbigay ka sa iyong kapwa 20 pesos, 10 pesos, nagpasalamat ang iyong kapwa, nagbalita sa buong barangay, ay ito nga maski nga tios, nagtao sa kuya, kang ako na nga epo, di ba? Igwa kaning kapurihan, karangalan, dahil sa mahal na Panginoon, nagawa mo yung kahit maliit na bagay, alang-alang sa ikakabuti ng iyong kapwa, nakatulong ka sa kapwa, yun ang mission ng mahal na Panginoon Tulungan niya yung mga nangangailangan. Sabi niya, lumapit kayo sa akin kung nabibigatan kayo, sa akin kayo lumapit, sabi ng mahal na Panginoon. At kayo'y aking papagpahingahin. Yun ang nangyari sa atin. Ginamit ng mahal na Panginoon yung mga naunang mga ginamit ng Diyos. Yung mga manggagawa nung panahon. Kaya ito mga minamal, itong salog, hindi lang dito nagtayo ng chapel yung mga taga-salog. Halos buong Bicol. Kada krusada, mga minamal, nung ako'y na-save dito, 1997, pag may krusada, nakikita ko doon mga taga-salog, karamihan. Meron din mga taga-naga, taga-tigaon, pero karamihan talaga mga taga-salog. Matitibay magluto. Yan. Diba? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lord, yun po mga minamal, kaya yung mga bagay na yun, nagagawa natin, hindi po sa ganang atin, kundi dahil sa ang pag-ibig ng Diyos nasa ating mga puso. Di ba? Pupunta ba kayo doon sa Catanduanes, sa Masbate? Pupunta ba tayo doon sa mga malalayong lugar? Kung hindi tayo minamahal, nilagyan ng Diyos ng totoong pag-ibig na gusto natin ating makababayan, makakilala sa ating mahal na Panginoon, sila po minamahal makalaya sa kasalanan at higit sa lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Di ba grabe? Grabe yung pag-ibig yan. Yung mga manggagawa dati, minamahal na may mga hanap buhay naman pero iniwanan yung hanap buhay. Pumasok sa pastoral, walang makain. Ang ginagawa, magpuri, mag-ayuno, manalangin. Pag lumalabas, kala mo, mayaman Yung mga sister, naka-high heels pa sila. Ang gaganda ng suot. Pero yung bulsa, walang laman. Walang pera. Pero grabe yung kagalakan, maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Diba si praise the Lord? Kaya ito minamahal, sabi ng Bible, hindi liko ang Diyos para kalimutan yung mga ginawa mo na yan. Naaalala yan ng mahal na Panginoon. Amen? Naalala lahat yan. Pero yung kasalanan natin, na pinatawad niya na, hindi na po niya yan naaalala. Yun ang regalo ng Diyos. Di tayo susumbatan, ng mahal na Panginoon. Naglingkod na tayo kahit anong ginawa mong mali, masama nung araw, na hindi mo pa siya nakikilala. Pag nabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus, erase na lahat ng kasalanan mo. May tinatawag ka ng new life in Christ. May bagong buhay ka na sa ating mahal na Panginoon. Meron ka ng bagong pag-asa. Lahat na bago na mga minamahal. Ang hindi lang magbabago sa iyo, yung asawa. Kasi kung may asawa ka na, hindi na yan pwedeng palitan. Kaya bagong taon, bagong asawa. Walang ganun sa Kristiyano. Hindi yan pwedeng palitan. Habang buhay na yan, mga minamahal. Yan na yan. Diyan na yan. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ating mahal na Panginoon. Ito pa mga minamahal. Malapit na po tayo. Sa Roma, tama ba? Roma
12 talatang 1 at talatang 2. O dito muna tayo sa Hebreo pala. Sorry po, meron pa pala. Tama ba yun? Hebreo 10. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 5 hanggang 7. Sa 5, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihahanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalulugod. Sa 7, nang magkagayoy, sinabi ko, narito, ako'y pumarito. Sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. No? Yung first coming niya, maminamahal, sa kanyang pagpasok sa sanlibutan, sinabi niya, hain at handog hindi mo ibig. Kaya nung araw, mga kapatid, yung mga Israelita, naghahandog yan ng mga hayop. May taon-taon silang paghahandog para linisin ang kasalanan. Pero pagpasok ng mahal na Panginoon, hindi niya inibig ang hain at handog. Kundi ang sabi niya, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Naparito ako sa balunbo ng mga aklat na nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Kaya maminamahal, yung una niyang pagparito, dala-dala niya po ang kapayapaan, kasaganaan, kagalingan ng karamdaman, kalayaan, dala niya ang katotohanan, katwiran, yung pag-ibig, pagpapatawad, dala niya yung pagiging humble, mga minamahal, dala niya yung pagtitiis. Grabe mga kapatid, ang pinakita niya na halimbawa sa mga tao. At kapag ito ang sinundan ng mga tao, para na rin tayo mga kapatid, nagbibigay ng handog sa Panginoon. Ano yung handog na yon? Ang ating katawan, gawin nating handog na buhay. A living sacrifice. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Hindi po yung mga hain at handog na ginagawa nung panahon ng mga Israelita. Kundi ang gusto niya, mga minamahal, ang ating katawan na ito, ihandog natin sa ating mahal na Panginoon. Kasi mga kapatid, kahit magbigay tayo, no, ng malaking halaga sa gawain, ng material na bagay sa gawain, pero ang puso natin malayo sa Panginoon, mababaliwala po yung ating inihandog. Pero kung ang puso natin, ang sarili natin, ibinigay muna natin sa mahal na Panginoon, ang ating mga handog, ang ating mga ikapo, ang ating mga binibigay, ang ating tulong sa gawain, lahat po yan very precious in the sight of the Lord. At kahit kamatayan natin, it is very precious in the sight of the Lord. Mamatay ka na masaya. Mamamatay tayo na may Kristo, may Diyos sa ating buhay. Napakasarap mga minamahal na maglingkod ka sa Diyos na totoo at maglingkod ka ng totoo. Amen? Kaya nga sabi doon, unawain mo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Wag puro dyan sa cellphone. Baka magkasakit ka niyan, mamatay ka tuloy. Kasi cellphone natin. Di ba? Marami nang mamamatay ngayon dahil sa cellphone. May nakita nga ako doon sa pinost sa Facebook. Siguro mga 3 years old pa lang yun na bata. Nanginginig siya sa sobrang ng radiation ng gadget. Nakamamatay yung radiation na yan. Lalo pag matulog ka, katabi mo yung cellphone. Nako, grabe yan, epekto niyan. Kaya ito mga kapatid, importante. Kahit yakapin mo ito, matulog ka, wala itong bad na effect. Mabuti lahat. Itabi mo ito, pagtulog mo. Bago ka matulog, buksan mo muna. I-convert mo muna. Ito, kasi ngayon, na-addict na mga tao sa cellphone.
Bago matulog, cellphone ang hawak. Tama? Pag nagising ng hating gabi, cellphone na naman. Oh, turog na nga si mama, si papa. Tama-tama, ma-cellphone na nga ako. Pagkaaga, pagmata, cellphone naman. Tama ba? Tama ba o hindi? Oh, ngayon New Year, New Year resolution. Mahal na Panginoon, imbes na cellphone ang katabi ko, ito na, Bible. Bago ako matulog, babasahin ko ang Bible. Pag nagising ako ng hating gabi, basahin ko ang Bible. Pag nagising na ako ng umaga, basahin ko na ang Bible. O, ang sarap, di ba? Ang ganda, di ba? O, kaya ba yun? Parang hindi. Mahirap. Tama, mahirap. Kasi ang tukso, nandyan. O, pag lubat na, uyit ka na, di ba? Uyit na, lubat na. Ay, lalmagka na nakuta ngaya ako. Kung kasuarin ngaya, human ngaya na lubat. Pero maging wise tayo. Ang dyablo gumagala, umahanap ng masisila. Para sirain tayo. Oh, kaya, yung iba minamahal, nakita doon nagtitiktok. Yung Kristiyano, ganun din. Nag-post na nagtitiktok. Imbis na, excuse me, nakapalda siya. Nung mag-tiktok, hinubad yung palda, naka-short na lang. Yari. Sabi, Children's Square pa naman, suspendido ka ngayon, nagsayaw-sayaw ka ngayon sa atubangan ngayon kang camera. Paano, no? So, nahihiling niya duman sa cellphone, piga-arog. Tama? Grabe ang impluensya, di ba? Pero yung Bible, pig-ano na duman sa laagan, pig-alikabok na, kung sa bakal, pig-takla na, dahil na po, naintindi. New Year resolution, mga kabataan. Kung sisay ang makagibo kayo ni, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Huling talata, mga minamahal. Roma 12, 1 at 2. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinagmamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Yan. Iyan lang po ang mairegalo natin sa Panginoon. Yung tinatawag na living sacrifice. Pakiano nga sa English, sa monitor. Basahin natin sa English. Pakilagay mo sa English. Sabi dito, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yan po, present your body a living sacrifice. Kaya every service, pinipresent natin sa mahal na Panginoon ang ating katawan. O siyempre, maminamahal, pag yung bodies lang yung ipipresent natin, dapat hindi kasama yung mga gadget. Kasi minsan, pupunta ka sa church, ipipresent mo yung bodies mo, minsan, nandun ka sa likod, lalaro ka ng ML. Kalugod-lugod ba yun? Di ba hindi? O huwag kayo masaktan ha. Baka sabihin nyo, ay huwag ka nang bumalik dito, Brother Sane. Ha? Huwag ka nang bumalik dito. Nasasaktan kami pag ikaw ang nangangaral. Pero sabihin ko sa inyo, ma-realize nyo, pag mayroon na kayong anak na pasaway. Sabihin nyo, totoo pala yung sinasabi ni Brother Sane. Nung magkaanak na ako, di ko na madisiplina. Ha? Ako nang inaaway. Yan. Kaya ngayon pa lang, pinapaalala na namin sa inyo, huwag niyong sanayin ang anak nyo sa gadget. Pag lumaki yan, na nasanay dyan, nako, hirapan ka na yan. Ha? Amen. Praise the Lord. Diba say, praise the Lord. Sanayin natin sa Word of God.
sa mga awiting makalangit, sa mga patotoo, sanayin natin sa mga pangangaral. Yan, lalaki sila, maminamahal, na mayroong matatag na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. No? At ito yung babala, mga kapatid. Ito yung warning. And then, be not conformed to this world, but be ye transformed. Yan. Be not be conformed. Kaya kung makikiayon tayo sa sanlibutan, di na tayo naghahandog sa Diyos ng ating sarili. Anong sabi nung patotoo ng aking mahal na bilas? Half Christian, half sanlibutan. Yun ang mangyayari sa atin. Kailangan ilubusin na natin, no? Ayon sa Pilipos, lubusin na ninyo ang inyong gawaing para sa kaligtasan ng inyong sariling kaluluwa. Amen? Kaya matakot tayo sa Diyos, maglingkod tayo sa Kanya na may tapat na puso. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang mahal na Panginoon hanggang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Awitin natin, I give myself away. Praise the Lord. Hallelujah. Habang tayo umaawit, maminamahal, alalahanin natin yung mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Nung tayo mga makasalanan pa, kung anong ginawa ng Panginoon, pagbabago sa ating buhay. Give myself away. Hallelujah. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Hallelujah. I give myself away so you can use me. Here I am. Here I stand. Lord, my life is in your hand. Lord, I'm longing to see your dear signs revealed in me.
not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. I give myself away. To you I give myself away. I give myself to you. I give myself away. My life is not my own. To you I belong. I give myself away. So I give myself to you. Hallelujah. I give myself away. My life is not my own. To you I belong. I give myself away. I give myself to you. Hallelujah. I give myself away. It's not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. Give myself away. Hallelujah. I belong. I give myself, I give myself to you. I give myself away. Hallelujah. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Give myself away. Give myself away so you can use me. Oh, hallelujah. Maraming salamat ba sa aming nakitang halimbawa sa aming mga magulang sa iyo, mahal na Panginoon, na ibinigay ang kanilang buhay, mahal na Panginoon, para kami, mahal na Panginoon, makalapit sa iyo. Salamat, mahal na Panginoon. Bagamat ikaw ay Diyos, pinili mo, mahal na Panginoon, na maging tao na ganyong alipin para kami mapalaya sa pagkakasala. Salamat, tinubos mo kami sa kasalanan. Ang iyong kamatayan, mahal na Panginoon, na naging katuparan ng bagong tipan. Ang iyong banal na dugo na bago sa krus, ang siyang nagpatawad sa aming mga kasalanan, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Di sapat ang salita para pasalamatan ka, mahal. To you I belong. Salamat, Panginoon. I give myself, I give Oh, purihin ka, myself. mahal na Panginoon. Hallelujah. My life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself
myself, I give myself to you. Tayo manalangin, Panginoon. Tayo po may mga natitira pang kahinaan. Sa Diyos tayo mga minamahal lumapit. Baguhin ang ating buhay, ituwin ang ating mga pagkakamali para sa Kanya pong muling pagparito, sa Kanyang muling pagbabalik. Kukunin niya tayo mga minamahal na malinis, walang dungis, walang kulubot, walang anumang bahid ng kasalanan, kundi ito'y banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Tayo manalangin. O dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat among banal. Mahal na Panginoon, papasalamat kami sa taong ito, mahal na Panginoon. Malapit na, mahal na Panginoon, lumipas at dumating ang panibagong taon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, paano mo kami pinanghawakan? Ngayong taong ito, mahal na Panginoon, gayon din sa mga darating na taon. Lalo mo po, mahal na Panginoon, pakainitin ang aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Tumawag ka pa po na maraming kaluluwa, mahal na Panginoon, ililigtas ang aming mga loved ones na hindi pa naglilingkod sa iyo. Dalhin mo rin po, mahal na Panginoon, sa iyong balagawain. Hallelujah. Patuloy, mahal na Panginoon, patnubayan ang lahat ng iyong mga anak. Ang mga problema, mahal na Panginoon, ang kinaharap ng iyong mga anak. Tulungan, mahal na Panginoon, magkaroon ng kalutasan. Ang mga karamdamang taglay, mahal na Panginoon, alam namin na sa iyo walang imposible na patunayan na namin na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Mahal na Panginoon, hallelujah, kami po, mahal na Panginoon, nanampalataya na sa iyo walang imposible. Umaasa kami, mahal na Panginoon, sa iyo, mahal na Panginoon, na hanggang sa iyong pagbabalik, panghawakan mo kaming lahat. Hallelujah, lahat ng mananampalataya, mahal na Panginoon, iyo po, mahal na Panginoon, ililigtas sa iyong muling pagparito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, itong aming panalangin, hallelujah. At ating ipatong ating kamay, mga minamahal, sa ulo, kanang kamay at kaliwang kamay sa karamdaman, dalawang kamay itaas natin kung tayo po'y may problema. Hallelujah. At ating mga minamahal, sawayin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah. O dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal. So nalangin ng mga magulang sa iyo, mahal na Panginoon, namin sama-sama pinapalayas ang lahat ng mga di mo masamang espiritu, mga kailangan, kalayawan, panglupaypay, mga panglalamig, pag-aalinlangan, panghihina, lumayas. Sa mawangyarihang pangalan ni Jesus, mga karamdaman, high blood, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, pagkabulag, pagkapilay, pagkabingi, pagkaparalay, sakit sa puso, rayuma, arthritis, goiter, lumayas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Makalayawan, makahinaan, cast out in Jesus' name. Mga bisyo, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Let us shout the voice of triumph. Hallelujah, praise the Lord. At tayo po'y tumalon 3 beses, mga kapatid. Hallelujah. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating palakpak ating makamay sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. And everybody say, praise the Lord. Lord to God, purihin ating mahal na Panginoon at lahat po ng pagpupuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Sunny Alcantara, sa ating pong mga minamahal na napakinggan na salita ng mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah, kung paano po siya naparito sa ibabaw ng lupa. Amen. Para matubos sa ating mga pagkakasala. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Sa muli ang kataas-taasang pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila at karangalan sa ating tagapagligtas, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dobleng paggalang, pagrespeto sa ating mahal na magulang sa Panginoon at sa patuloy pong pag-alaala sa pangangaral, pagtuturo ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda at ng beloved Assistant Pastor Lena C. Almeda at ang pagbati sa mga beloved Almeda children, sa lahat ng mga manggagawa ng mahal na Panginoon, sa lahat ng mga mangangaral, sa inyo pong lahat, mga minamahal na mga kapatiran, magandang hapon sa ating lahat. Amen. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po tuloy-tuloy mga minamahal, bago tayo dumako sa ating po mga announcement, tayo po muna ay
darako sa paglilikom ng ating mga special love offering. Praise God, hallelujah. Ito pong Sunday service, mga minamahal, na ating kinukulikta na special love offering. Ito po'y pangdagdag sa gastusin po natin dito sa Iglesia ng Mahal na Panginoon. Amen? Yung ating pong kinukulikta, mga minamahal, na midweek at Friday, praise God, yung po'y iniipon natin para pandagdag sa ating pong mga pamasahe sa darating na February. Amen? Praise Lord. Atin po muna itong ipanalangin, mga special love offering, mga minamahal, upang ito po'y basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Opo, mapagpalad, dakila po namin Ama sa langit, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa muli, mahal na Panginoon, kami po'y narito sa paglilikom ng mga special love offering, sa pagpapala, mahal na Panginoon, ng iyong mga anak. Maraming salamat. Muli, kami po'y narito. Buksan mo po, mahal na Panginoon, ang mga bukas palad, mahal na Panginoon, mga pagpapala na nagmumula siyo, ibuhos mo pong muli sa lahat ng iyong mga anak. Mahal na Panginoon, hallelujah, patuloy po ipagkaloob ang katapatan, mahal na Panginoon, ibalik mo po ito ng siksikliglig sa lahat na iyong mga anak, sa unat panalangin, pagluho ng aming beloved pastor, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. I will come to you with an open heart, bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place. I have known your mighty ways. I will remember your mercy, Lord, your faithfulness, Lord, your goodness, and your love will follow me all the days of my life. Surrounded in the favor of the Lord, always and forever. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness, Lord, your goodness, and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever, always and forever, always and forever. God bless you po, mga minamahal, sa patuloy po pagkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa ating po mga announcement. Dito po sa ating lugar, mayroon po tayong 3 beses na pananambahan, mga minamahal, sa isang linggo. Ang midweek, alas 5, mga minamahal, ng hapon, yung ating pong regular service, mga minamahal. At ang Friday, mga minamahal, alas 5 hanggang alas 11 ng ating gabi. Amen? At ang Biyernes, mga minamahal, amen, alas 5 hanggang alas 11 ng ating gabi. At ang linggo, mga minamahal, praise God, alas 9:30 hanggang sa matapos. Amen? Praise Lord, hallelujah. Subalit sa darating na Miyerkules, mga minamahal, ito po'y Pitsa 25. Medyo agahan po natin, mga minamahal. Yan po sa monitor. Magsisimula po tayo alas 10 ng umaga. Amen? Praise God. Wala naman pong klase yan, mga minamahal. Talagang ayan po Christmas, mga minamahal. Kaya doon po tayo magsasaganap ng Christmas Thanksgiving. Amen? Sa darating ng Miyerkules, mga minamahal, alas 10 po tayo mag-uumpisa. Amen? Praise God. Hallelujah. Katulad po, mga minamahal, ng ating na ipaabot na announcement ng mga nagdaan, mga minamahal. Yung gusto po, mga minamahal, na magdala ng luto, pwede rin, mga minamahal. Yung gustong hindi na magdadala ng luto, pwede rin po kayong mag-contribution. Amen? Mayroon na po dyan nagbigay, mga minamahal, ng contribution. Praise God. Para po sa atin pong Christmas Thanksgiving. Pero, mga minamahal, kung gusto nyo na hindi na kayo bibigay, mga minamahal, ng contribution, gusto nyo magdala ng luto, nasa sa inyo po yan, mga minamahal. Amen. Praise God. Sa ating pong Christmas Thanksgiving, mga minamahal, wala na po tayo yung mga palaro. Amen?
Pagkain lang, tapos yung gustong magbigay ng regalo, pwede po mga minamahal. At mayroon na po dyan mga minamahal na kung may matatanggap tayo, pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise God. Yung gusto pong magdala ng luto, pwede mga minamahal. Yung ayaw magdala ng luto, gusto magkontribusyon, pwede nyo pong dalhin dyan sa information. Amen? Wala pong halaga o presyo, kuta kung magkano mga minamahal. Amen? Praise God. Hallelujah. At mga minamahal, ipinapaabot po, mapatuloy po tayo mga minamahal. Mayroon po tayong TV program. Every Saturday po yan mga minamahal. PTV4. Praise God, hallelujah. Sa monitor po, nakalagay na ba sa monitor? Pati yung live webcast po natin mga minamahal. Kinakailangan po malakuhan po natin yan. Pati yung ating mga minamahal na 50-year church anniversary sa darating na February mga minamahal. Praise God, patuloy na po tayo mag-iipon ng mga pamasahe para hindi po tayo mahirapan mga minamahal pagdating ng takdang panahon. Amen? Pitsa 8 at 9 mga minamahal, yan po ang gaganaping krusada sa dako ng Luneta. 50-year church anniversary. Amen? Praise God, hallelujah. Katulad po dito sa ating lugar mga minamahal, sa bahay-sambahan natin na ginagawa, praise God, hallelujah, patuloy po tayong pinagpapala. Umpisa pa lamang mga minamahal, atin po napakinggan yung patotoo kanina. Amen? Umpisa sa maliit na bahay-sambahan, nag-umpisa po tayo doon sa may tabing kalsada, sa bahay ng ating kapatiran, at nagkaroon ng maliit na bahay-sambahan dito mga minamahal. Hanggang sa ngayon mga minamahal, unti-unti nang lumalaki. Ibig sabihin, patuloy po tayong pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Simulat sa pulpa lamang no tayo po'y makakilala na sa malapit, nung pinagpala na tayo. At hindi po yan mga minamahal na babawasan, bagkus lalong nadadagdagan ang pagpapala na yan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Loobin din po mga minamahal, magkaroon po tayo ng monthly offering para po sa pag-iipon ng bibilihing lupa na pagtatayuan po mga minamahal ng main church. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakalawak yan mga minamahal. Kung ang Luneta mga minamahal, kapag tayo po yung nagdaraos, talagang punong-puno. Wala pa doon yung parking lot mga minamahal. Praise God. Kaya nahihirapan kung humanap ang main church mga minamahal. Kaya nag-iipon po tayo mga minamahal. Ang ibang mga outstation mga minamahal, buwan-buwan mayroon sila mga minamahal na monthly offering. Wala na mga sapilitan to mga minamahal. Yung bukal sa ating kalooban kung gusto po natin mga minamahal. Amen? Praise God. Ang ibang mga outreach mga minamahal, nag-iipon sila, ibinibigay nila sa main church mga minamahal. Mayroon medyo hindi lang po natuloy yung pag-announce ng ating beloved minister, Wildy James, mga minamahal. Pero nag-iipon talaga sila para makabili mga minamahal ng pagtatayuan ng ating bahay-sambahan sa main church. Amen. Praise God. Kaya pag nangyari yan mga minamahal, pagpapala sa lahat ng mga kapatiran. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise God. Patuloy po tayong sumuporta mga minamahal sa gawain ng mahal na Panginoon. Praise God. Patuloy po tayong dumalo. Mga minamahal, akayin natin yung ating mga kapatid na hindi po natin minsan nakakasama sa pagdadalo mga minamahal. Hindi na naman po tayo mahirapan sapagkat hindi na po tayo nagbabiyahe para makadalo. Narito sa ating lugar ang bahay-sambahan na ipinagkaloob ng mahal na Panginoon. God bless you po mga minamahal. Patuloy po tayo mga minamahal at Merry Christmas sa inyo pong lahat mga minamahal. Amen. Tayo po'y manalangin na po mga minamahal sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay. Sa hapon po na ito, muli aking po pinagkakalob sa ating beloved co-preacher, the Brother Jenny Bergonio, para po sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay sa hapon po na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal, manalangin para sa ating pagsamantalang pag-iwahiwalay sa hapong ito. Hallelujah. Opo, mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang banal sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Kami po nagpupuri, nagpapasalamat na Panginoon sa hapong ito, hallelujah, sa katatapos na banal na gawain na inyo po malapit ng nilangisan, hallelujah, magmula sa mga papuring awitin, sa mga patutuo, sa awitin ng mga beloved choir, malapit na ulat, higit sa lahat ang iyong banal na salita namin napakinggan sa hapong ito, malapit na ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan, aming may pamuhay, malapit habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik. At sa aming pag-iwahiwalay, malapit namin danalangin, malapit iwalay niyo po bawat sa amin, subalit ang iyong Santong Espiritu
manatiling gabay sa iyong mga anak, mahal na Pinoon, saan man po kami pumaroon, mahal na Pinoon, sa pag-uwi, sa aming pansamantalang tahanan, mahal na Pinoon, pag-iingatan niyo pong bawat isa, mahal na sa mga maglalakbay, mahal na Pinoon, pag-ingatan mo sila, para tingin ng maluwalhati sa kanilang mga pansamantalang tahanan, O Diyos, at muling ibalik sa mga susunod pa mga gawain. Ito po amin samot panalangin. Sa matamis at makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mayroon po mga